Narito ang mga palatandaan o signs kung ikaw ay kinukulam na o may ibang masamang espiritu ang nakikialam sa'yo. Ang iyong pagtulog ay balisa, laging naiistorbo, hindi ka magpakatulog at laging nagigising ng alanganing oras. Madaling mapagod at kinukulangan ang lakas upang mabuhay ng maayos sa araw-araw na gawain. Mayroon kang kinakatakutan na hindi maintindihan kung sino o ano. Nawawalan ng interes sa buhay, nawawalan ng pag-asa. Ikaw ay madaling mapagalit kahit walang dahilan. Nakakaramdam ng sakit sa puso o parang inaatake pero pag nagpakonsulta sa mga medical doctors ay walang makumpirmang karamdaman. Nakakaramdam na matinding depresyon. Pagkatuyo ng labi o bibig sa gabi na parang nauuhaw parati. Madaling tumaba, minsan naman madaling pumayat. Bigla-biglang nagkakaroon ng panginginig at pangingilabot sa buong katawan. Parang humihigpit o sumisikip ang mga ilang bahagi ng katawan at kalamnan. Nagiging lutang ang pag-iisip, biglang nagiging malilimutin at nararanasan ang panghina ng memorya. Ang mga payo at pangitain na dapat tumaan sa iyong panaginip ay hinaharang kaya walang maalalang panaginip tuwing gumigising. Ang iyong profesional na karera o trabaho ay naaapektuhan, laging wala sa kondisyon o gana. Hindi makatwiran para sa iyo ang pag-uugali ng mga tao kaya laging may nakakaaway. Minamalas, mahirap kumita ng pera, nawawalan ng paraan mag-isip kumita. Maraming mga sintomas ang maaaring makita sa taong kinukulam. Ang lahat ng ito ay depende sa estado ng consciousness ng isang biktima at ang mga uri ng masasamang espiritu na umiimpluwensya sa kanya na nakaaapekto sa biktima. Ang mga sumusunod na palatandaang may aktibidad ng kulam o may masamang espiritong nakikialam sa isang tao. Nananaginip ka ng patay na tao na hindi mo kakilala at nananaginip ka ng kakilakilabot na mga itsura ng tao na gusto kang patayin habang ikaw ay natutulog at nananaginip kaya parang hindi ka makahinga at binabangungot. Madalas kong managinip ng mga ahas at ng mga maruruming lugar na may kasamang umaalingasaw na mabahong amoy. Biglang nagigising sa takot mula sa malalim na pagkakatulog na hinahabol ang paghinga. Nananaginip na bumabagsak mula sa isang napakataas na pinanggalingan. Nananaginip ng mga ahas, alakdan at malalaking maiitim na gagamba. Nakakakita ka ng maiitim na parang tuldok o usok na lumulutang sa iyong kapaligiran, lalo na pag matutulog pa lamang o pagkagising. Lumalaki ang iyong tiyan tulad ng isang buntis na babae. Ang itaas ng iyong puso ay parang sumisikip at kung ito'y hihipuin, para bang may bolang matigas na nasa loob ng tiyan. Paninikip at mabigat na pakiramdam lalo na sa may balikat at dibdib. Matinding kagutuman sa mga biktima lalo na kung nasasaniban o nabaunan na ang iyong katawan. Palaging sumasakit ang ulo. Minsan ay nangingitim ang kulay ng iyong balat. Pangangati, parang may pumapaso at tumutusok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa mga malubhang kaso ng salamangka o pangkukulam na meron talagang gustong pumatay sa iyo, nakakakita ka ng masamang pangitain. Mga aksidenteng karumal-dumal, mga patayan sa iyong harapan maging hayop o tao ito. Nasa gitna ka na ng crossover ng pagkabuhay at malapit nang mahigop sa kamatayan. Huling yugto ng biktimang kinukulam at sinasaniban ng masamang espiritu na mahirap nang iligtas at kakaunti na lang ang oras para mabuhay o manatili sa mahirap na kalagayan. Kanser sa iba't ibang parte ng katawan lalo sa dugo pag ito'y contaminated na. Pag-urong, pagliit o hindi na paggana ng atay at pantog. Sobrang hindi na maipaliwanag na panghihina. Gumagamit na ng iba't ibang droga. Inaatake na sa puso. Mga gamot na nirereseta ay hindi na gumagana na pinagtatakhan na ng mga medical practitioner na nagre-resulta sa mga doktor na gumamit ng mas malakas na gamot. Nagtatangkang magpakamatay o laging nag-iisip ng kanyang ikamamatay.
Hindi mabuntis-buntis dahil may ibinara o ibinaong kulam sa kanyang fallopian tubes. Kaya mabuntis man, nagre-resulta lang ito ng pagkalaglag ng sanggol, kaya nananatiling baog habang buhay. Hindi matagalan ang pagbubuntis na nagre-resulta na pagkamatay niya o ng sanggol. Hindi may paliwanag na convulsions. Karagdagang mga sintomas na uukol sa espiritual na mga tao. Ang iyong interes sa espiritual ay bumabagsak. Ayaw mo nang manalangin. Wala ka ng pananampalataya sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Maging kay Mama Mary at sa iba't ibang anghel na ipadadala sa iyo upang tulungan ka. Biglang naiiba ang pakiramdam, sumasama kapag sinusubukang manalangin. Madaling matuksong gumawa ng malalaswa at masasamang bagay at mga bisyo. Sa mga malubhang kaso kung saan na ang demonyo na ang sumasanib, ang biktima ay maaaring biglang magpakamatay o maging mamamatay tao. Ang pagiging marahas na pag-uugali ay lubos na makikita sa mga ganitong tao.